Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang makasaysayang pangyayari na nagbago sa kasaysayan ng Simbahang Katolika, ang tangkang pagpaslang kay Pope John Paul II. Alamin natin ang mga detalye at epekto ng araw na ito sa buong mundo. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Pope John Paul II, na ipinanganak bilang Karol Joseph Wojtyła noong Mayo 18, 1920 sa Wadowice, Poland, ay naging Papa ng Simbahang Katolika noong Oktubre 16, 1978. Kilala siya sa kanyang malalim na pananampalataya, malasakit sa kapwa, at aktibong partisipasyon sa mga isyu ng lipunan at politika. Isa sa mga pinakadinamikong leader ng simbahan, siya ay naging mahalagang figura sa paghubog ng modernong Kristyanismo. Noong Mayo 13, 1981, habang si Pope John Paul II ay nasa St. Peter's Square sa Vatican para sa isang general audience, siya ay binaril ng ilang beses ng isang lalaking nagngangalang Mehmet Ali Aka. Si Aka ay isang Turkish na miyembro ng isang extremist group na tinatawag na Grey Wolves. Ang pangyayari ay naganap sa harap ng libu-libong mga deboto at turista na nagtipon upang makita ang Santo Papa. Agad siyang isinugod sa Gemelli Hospital, kung saan siya ay sumailalim sa isang mahaba at komplikadong operasyon. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at unti-unting nakabawi mula sa kanyang mga sugat. Maraming teorya ang lumabas ukol sa motibo ni Aka sa kanyang tangkang pagpaslang. Isa sa mga teorya ay ang impluwensya ng mga komunista, lalo na ng Soviet Union, na nais patahimikin ang Santo Papa dahil sa kanyang aktibong suporta sa Solidarity Movement sa Poland na tumutuligsa sa komunistang rehimen. Subalit, sa kabila ng mga investigasyon, walang matibay na ebidensya ang nagpatunay sa koneksyon ng mga komunista sa tangkang pagpatay. Isa sa mga pinakaaantig na bahagi ng kasaysayan ay nang bisitahin ni Pope John Paul II si Aka sa kanyang kulungan noong Disyembre 1983. Dito, personal niyang pinatawad si Aka at nagkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Ang eksenang ito ay nagpakita ng malalim na pagmamahal at pagpapatawad ng Santo Papa na nagdulot ng inspirasyon sa marami sa buong mundo. Ang tangkang pagpaslang ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Pope John Paul II. Mas naging malapit siya sa mga taong nagdurusa at mas lumalim ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang mga sulatin at mensahe ay lalong nagtuon sa kapatawaran, kapayapaan, at dignidad ng tao. Sa kanyang pamumuno, mas pinalawak niya ang misyon ng simbahan sa pag-abot sa mga marginalized at inaapi. Dahil sa insidenteng ito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga hakbang sa seguridad ng Santo Papa. Mula noon, ang papal audiences ay naging mas mahigpit ang seguridad. Ang paggamit ng Pope Mobile, isang bulletproof vehicle, ay naging karaniwang eksena sa mga pampublikong paglitaw ng Santo Papa upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Noong Abril 27, 2014, si Pope John Paul II ay kinanonisa bilang isang santo ng Simbahang Katolika. Ang kanyang buhay at mga ginawa ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kanyang pananampalataya, lakas ng loob, at kahandaan na magpatawad ay naging ehemplo ng Kristiyanong pamumuhay. Ang tangkang pagpaslang kay Pope John Paul II ay isang makasaysayang pangyayari na nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan ng Simbahang Katolika at sa buhay ng maraming tao. Ang kanyang kahandaan na magpatawad at ang kanyang patuloy na paglilingkod sa kabila ng panganib ay nagbigay inspirasyon sa buong mundo. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa araw ng tangkang pagpaslang kay Pope John Paul II. Naway naintindihan ninyo ang kahalagahan ng pangyayaring ito at ang mga aral na hatid nito. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang mga kaalaman at kwentong pampanitikan.
Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.